kindness Jesus came, my soul in mercy to reclaim, and from the depths of sin and shame, through grace he lifted me. From sinking sand he lifted me, with tender hand he lifted me, from shades of night to plains of light. Oh, praise his name, he lifted me. He called me long before I heard, before my sinful heart was stirred. But when I took him at his word, forgiven he lifted me. From sinking sand he lifted me, with tender hand he lifted me, from shades of night to plains of light. Oh, praise his name, he lifted me. His brow was pierced with many a thorn, his hands by cruel nails were torn. When from my guilt and grief forlorn, in love he lifted me. From sinking sand he lifted me, with tender hand he lifted me, from shades of night to plains of light. Oh, praise his name, he lifted me. Now on a higher plane I dwell, and with my soul I know 'tis well. Yet how or why I cannot tell, he should have lifted me. From sinking sand he lifted me, with tender hand he lifted me, from shades of night to plains of light. Oh, praise his name, he lifted me. I've reached the land of corn and wine, and all its riches freely mine. Here shines a dim, one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on thy highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. My Savior comes and walks with me, and sweet communion here have we. He gently leads me by his hand, for this is heaven's borderland. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on thy highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees, and flowers that never fading grow, where streams of life forever flow. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest
highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I am my own forevermore. The zephyrs seem to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with a white robe throng join in the sweet redemption song. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I am my home forevermore. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed, not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. In pity, angels beheld him, and came from the world of light, to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary, and suffered and died alone. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. When with a ransomed in glory his face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of his love for me. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Nearer, still nearer, close to thy heart. Draw me, my Savior, so precious thou art. Fold me, oh, fold me, close to thy breast. Shelter me safe in thy
I bring, not as an offering to Jesus my King, only my sinful, now contrite heart. Grant me the cleansing thy blood doth impart. Grant me the cleansing thy blood doth impart. Nearer, still nearer, Lord, to be thine. Sin with its follies I gladly resign. All of its pleasures, pomp and its pride, give me but Jesus, my Lord crucified. Give me but Jesus, my Lord crucified. Nearer, still nearer, while life shall last, till safe in glory my anchor is cast. Through endless ages, ever to be. Nearer, my Savior, still nearer to thee. Nearer, my Savior, still nearer to thee. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat sa muling pagkakataon sa ganitong pag-aaral po sa Facebook Live. Napakadami po ng kaparaanan sa modernong lipunan kung paano po natin maikalat ang salita ng Diyos. Meron po tayong Facebook Live katulad nito. Meron din pong Zoom na marami pong gumagawa sa mga kapatid. Meron din pong online preaching via Messenger. Ginagawa po natin yon. At napakaganda po niya kasi nakapag-aaral tayo sa mga tao na otherwise hindi natin makakausap. Meron kaming inaaralan taga Riyadh, Saudi Arabia, etc. So maganda po ang kaparaanan ng panahon po natin ngayon. Katulad po sa pag-aaral ng trabaho, noon personal kang pupunta sa mga opisina, kumpanya ngayon. Ikaw ay mag-apply via online. So, napaka-conveniente. Gamitin po natin yan sa salita ng Diyos. So, sa ating mga Ilocano brethren, na ibang gabi, kada kayo amin kakapsat. Sa ating mga Bisayan brethren, sa ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan mga igsuon, sa ating mga kabugtuan kang Kristo, kabugtuan, yun po yung mga waray-waray na po, mga taga Samar, Leyte, maupay ng gabi, kabugtuan ko kang Kristo. Yan. Sa ating mga katugangan, sa mga taga Bicol region, Diyos marahay na banggi sa Intugabos. Sa ating mga kapatid, kaibigan sa Pangasinan, masanto siya labi at si kayo namin. Siyempre hindi pauhuli itong lugar po namin, lugar ng mga Kapampangan, may keni, may pabingi, kikungan.
So tayo po ay naiba ngayon sa ating pag-aaral. Ito po isang parable. Sa Tagalog po, talinhaga. Pero hindi po accurate yung Tagalog kasi maraming klaseng talinhaga. Isa lamang po yung parable. Ang parable ay galing po sa salita Grego na ibig sabihin ay side by side. Yan ang ibig sabihin ng parable. In other words, ang parables, ito yung mga bagay na totoo nangyayari sa buhay at ito yung ginagamit ng Panginoon para maituro niya ang spiritual na katotohanan. Ang kadahilanan po yan ay dahil ang mga Hudyo ay ayaw nilang, hindi sila interesado. Hindi katulad ng kanyang mga alagad. So siya nagsalita sa mga talinhaga o parables, isang halimbawa po niya ng parable, para makita ng Panginoon kung sino interesado o hindi. Yan actually ang dahilan bakit ang Panginoon po ay gumagamit ng mga parables o mga, sa Tagalog kasi talinhaga lang talaga yan. Generic yun eh. Ibig sabihin talinhaga, figurative language, pero marami klaseng figures. Isa po yan ang parable. So ating pong matutunghayan po ngayon ay isang interesanting katanungan ng Panginoon. At isang bagay na dapat nating isipin. Sabi po ng Panginoon sa Luke chapter 18 verse 8, "Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth?" Sa Tagalog, sinasabi ko nga sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Yun po isang katanungan na pinag-iisip tayo ng Panginoon. Dito natin makikita na ang tao ay may kalayaang pumili para sa kanyang sarili. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na tayo maligtas. Gusto ng Diyos na tayo maligtas, pero hindi tayo pinipilit ng Diyos na maligtas. Na nasa sa atin yon kung pipiliin nating maliligtas. Basahin po natin ang buong maikling parable. Ito po yung parable of the widow and the judge. Sa Tagalog, ang talinhaga ng balo at ng hukom. Ganyan. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart, saying, "There was in a certain city a judge who did not fear God nor regard men." So, ito totoo. May mga hukom sa bansang Israel. "Now there was a widow in that city, and she came to him, saying, 'Get justice for me from my adversary.' And he would not for a while, but afterward he said within himself, 'Though I do not fear God nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me.' Then the Lord said, 'Hear what the just judge said. And shall God not avenge his own elect, who cry out day and night to him, though he bursts along with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth?'" Yun po ang katanungan ng Panginoon sa Tagalog. At sinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong ginagalang. At sa lungsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pupunta sa kanya na nagsasabi, "Bigyan mo ako ng katanungan laban sa aking kaaway." May ilang panahon na siya'y tumatanggi, subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, "Bagaman ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil ginagambala ko ng balong ito, bibigyan ko siya ng katanungan kung hindi magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta rito." At sinabi ng Panginoon, "Pakinggan ninyo, sinabi ng masamang hukom, at hindi mabibigyan ng Diyos ng katanungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi, kanya bang matiti sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis silang bibigyan ng katanungan. Gayun may pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa."
So ito po isang interesting na parable. Actually, ito lang po isang parable na sinasabi ng Panginoon ng kahulugan sa simula. Yung parable of the sower, yung explanation niya, pagkatapos niyang mailahad yung parable. Ganun din po yung parable of the tares. Ganun din, sinabi muna niya yung parable, tapos binigyan yung kahulugan. Pero ito yung kahulugan nasa unahan na, di ba? So ito isang naiibang parable sa ganung paraan. Mayroon dalawang pangunahing karakter ng parable na ito. The judge and the widow. Ako po nagtataka ako bakit yung paglalaki, widower? Pag babae, widow, baliktad yata, hindi ba? Usually, pag letter A, babae yun her. Pero dito, widower, lalaki, widow, babae. So ito yung dalawang major characters, yung judge at the widow. Yung pong judge dito, hindi siya natatakot sa Diyos. In other words, wala siyang pakialam sa tao. Ibig sabihin, ang judge nito hindi natatakot sa Diyos. At wala siyang intensyon na sumunod sa Diyos. Ito po ang pangkaraniwan sa panahon ni Isaiah na may mga corrupt na namumuno sa bansang Israel. Kasama na yung mga hukom, ganyan. So isang katangian po rito ng judge, he did not fear God. Kung ang isang judge hindi natatakot sa Diyos, paano siya magbibigay ng katarungan, di ba? Lalo na siya hukom sa bansang Israel na bayan ng Diyos. Pero itong hukom na ito, hindi siya natatakot sa Diyos. So kung tayo po ay makatagpo ng isang judge hindi natatakot sa Diyos, nakakatakot ang judge yun. Sapagkat ang justice comes from God. Siya nagbigay ng halimbawa ng katarungan. So kung ikaw hindi natatakot sa Diyos, anong katarungan ang bibigay mo? Hindi ka natatakot sa Diyos. Ang isang dahilan, kumisan, ang isang honest na judge will judge righteously because he fears God. He fears God. Ayaw niyang maparusahan siya ng Diyos pagdating ng araw. But if you do not fear God, paano mo susundin ang katarungan? Di ba? Kaya ang papasin natin, yung widow, pupunta sa akin, hindi pinapansin. Walang halaga lang siya ng judge dahil hindi siya natatakot sa Diyos. Pangalawang katangian ng judge, did not regard man. Ibig sabihin, wala siyang pakialam sa tao. Sabi rito, at hindi gumagalang sa tao. Hindi siya gumagalang sa tao. Kung hindi mo ginagalang ang tao, paano mo kabibigay ng katarungan? Wala kang compassion sa iyong kapwa-tao. Alam po niyo ang isang judge, nasa mahirap siyang kalagayan. Kung ang isang tao na alam niyang walang sala, pero hindi mapatunayan na walang sala siya, at napatunayan ng kabilang halimbawa yung nagdidemanda, yung prosecution, nagbigay sila ng mga kahit na maling bulang mga saksi at bulang mga ebidensya, walang magagawa yung judge, diba? Bagamat naawa siya doon sa taong yun. Because he is a judge. Kailangan niyang gawin ng kanyang gawain, lalo't nagpakita ng matibay na, allegedly na matibay yung ebidensya, yung nagdidemanda, di ba? Meron pong kausan ng Moses patungkol sa mga judges. The law of Moses regarding judges. Dito sa Exodus chapter 22, verse 22. You shall not afflict any widow or fatherless child. If you afflict them in any way, and they cry at all to me, I will surely hear their cry, and my wrath will become hot, and I will kill you with the sword. Your wives shall be widows, and your children fatherless. Napakabagsik ng batas, di ba? Ang nagsasalita nito nga ang Diyos. Tingnan po natin sa wikang Pilipino o wikang Filipino. Hindi ko alam kung tama doon sa dalawa na yan. 22 verse 22. Huwag ninyong pahihirapan ng sino mang babaeng balo o batang hulila. Kung inyong pahihirapan sila sa anumang paraan at dumay sa akin, tiyak na aking diringgin ng kailang daing at ang aking pote mag-aalab at papatayin ko kayo ng tabak at ang inyong mga asawa ay magiging mga balo at ang inyong mga anak ay magiging mga ulila. Yun ang sabi ng Diyos.
sa Exodus. So itong tao ito, itong judge, dahil wala siyang takot sa Diyos. Wala siyang takot sa Diyos. So wala siyang plano sumunod sa Diyos. At gawin ang kanyang karampatang gawain bilang isang judge o isang hukom. Kaya nga po hindi niya pinapansin yung babaeng balo sa palaging pagpunta ng babaeng balo sa kanya. Dito po ang sitwasyon ng babaeng balo, she suffered injustice by her adversary. Siya po ay pinahirapan ng kanyang kaaway. Yun po ang sitwasyon ng babaeng balo. Dito sa Luke chapter 18 verse 3. Now, there was a widow in that city, hindi natin alam kung ano sunod yan, and she came to him saying, "Get justice for me from my adversary." Dito yung New King James Version, parang minsan lang siya pumunta. She came to him, ganyan. Past tense. Ito sa Kastila, ito po yung preterito indefinido. It's a simple past tense. She came to him, ganyan. Dito po sa ating Tagalog, basahin natin. Itong mababasa sa verse 3. At sa lungsod na yun ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, "Bigyan mo ko ng katanungan laban sa aking kaaway." Ito'y tamang salin. Dahil doon sa ibang salin, sa American Standard Version, she came oft. Yung salitang oft, yun ang lumang form ng often or often. Palagi. Sa New American Standard Bible, New International Version, kept coming. So, paulit-ulit siyang pupunta doon sa hukom. Humingi siya ng katarungan dahil siya ay pinahirapan ng kanyang kaaway. Siyempre, kahit sa panahon natin ngayon, kung merong umalipusta sa'yo at gumawa ng masama sa'yo, pupunta ka sa judge. Para humingi ka ng katarungan para sa nangyari sa'yo. Yun ang ginagawa ng widow. Palagi siya pumunta sa judge para makakuha siya ng katarungan. She came oft. Kept coming. So she was persistent. Sabihin, siya po ay hindi naman makulit. Sabihin, siya po ay hindi basta-bastang sumusuko. She was persistent. Hindi siya napapagod na balik sa judge. Kahit gusto niya na magkaroon siya ng katanungan sa nangyari sa kanya. Dito po ang isang keyword sa parable nito ay persistence. Hindi ka sumusuko kanya. Yung babaeng balo, hindi siya sumuko eh. Ito sa Luke chapter 18 verse 4. Sabi dito, and he would not for a while. Kahit na balik-balik yung widow, hindi pinapasin ng judge. Pero dahil pag-ulit-ulit siya pupunta, laging pupunta kanya. But afterwards, he said within himself, ay nagsama na siguro doon sa babaeng balo, "Though I do not fear God, nor regard man." Hindi natin alam kung ito ay familiar situation sa mga judge o ito ay isang isolated case. Pero sa panahon ni Isaiah, maraming corrupt. Marami sa panahon ng ating Panginoon. Though I do not fear God, in other words, nagbibigay lang sila ng katanungan pag binabayaran mo. What else is new, mga kapatid? Sabi rito, though I do not fear God and nor regard men, wala siyang awa o paggalang sa kapwa-tao. Yet because this widow troubles me, dahil siya very persistent, I will avenge her, lest by her continual coming, she weary me. Kanya. Makukulitan na ako sa kanya. Tignan po ninyo, yung judge, hindi siya nagbigay ng katarungan dahil yun ang dapat. In other words, the judge did act favorably, not because he fears God. Dahil binigyan ng katarungan yung babaeng balo, hindi dahil natatakot siya sa Diyos, or has compassion, o naaawa siya, but because of her persistence. Pala, hindi siya sumusuko. Kaya kahit itong judge na ito na hindi natatakot sa Diyos o walang paggalang sa kapwa niya, finally, binigyan siya ng katanungan. So, yung
yung itong babaeng balo was very persistent. Meron akong karapatan ganyan. Kailangan akong bigyan ng katanungan. So, paulit-ulit siya pupunta sa judge. So, ulitin natin sa verse 3. Now, there was a widow in that city, and she came to him saying, "Get justice for me from my adversary." Yun ang sinasabi po sa atin. So, bakit nagkaroon ng katarungan yung widow? The widow got avenged. So, nakakuha siya ng katarungan by the judge because of her persistence. She was not easily discouraged. Hindi siya kaagad-agad sumuko. So, ito yung napakagandang kasaysayan. Isang judge na unjust, hindi natatakot sa Diyos, o may paggalang sa kapwa, at isang babaeng balo na very, very persistent. Hindi siya na sumusuko kanya. So, anong kahulugan itong talat ng parable na ito? Alam po ninyo, itong justice, kaya nga mayroong mga judge kahit saang pamahalaan o bansa, ay dahil sa mga bagay-bagay na nangyayari. Ang justice na nangyayari sa mga tao. At alam ng Panginoon nyo. Dito po sa Luke chapter 18 verse 6 to 8. Then the Lord said, "Hear what the unjust judge said. And shall God not avenge his own elect, who cry out day and night to him, though he bears long with them? I tell you that he will avenge them speedily." Kung ito'y tumutukoy dun sa common justice, sabi, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ganyan. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Ito po'y nakababahalang tanong ng Panginoon. Sabihin, posible, na kapag dumating ang Panginoon, wala siya matatagpuan na tapat sa lupa. Wala siya matatagpuan na pinagtatanggol ang pananampalataya. Yun ang tanong niya. Dahil hindi sila naging persistent sa kanilang pananampalataya. Sila'y umurong sa kanilang pakikipaglaban. O sila'y umurong dahil sa kapigatihan na naranasan nila. O sa kawalan ng katarungan. Yun ang tinutukoy ng Panginoon. Kaya lamang, kapag tayo po ay tumitingin sa mga parable, huwag natin bigyan ng kahulugan yung parable na hindi yan tinuturo niya. For instance, the point of the parable is not that God doesn't care about His people. Na kailangan tayo makulit sa Diyos para pakinggan niya tayo. Hindi yan. Pag tayo nanalangin sa Diyos, alam niya. Hindi tayo kailangan maging paulit-ulit katulad ng ginagawa ng mga Gentiles kanya. O hindi rin po yung point ng Diyos ay nagmamalasakit siya. Alam natin nagmamalasakit siya sa atin, kaya kukulitin natin siya para magmalasakit siya sa atin. Hindi rin. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Pag tayo nanalangin sa Kanya. Itong dalawang sitwasyon na ito, hindi ito ang point ng parable. Hindi rin ito ang karakter ng Diyos. The unrighteous judge does not represent God. For God cares about His laws and He cares about His people. Sabi ng Diyos, pinatutupad niya ang kanyang mga kautusan. At siya may pagmamalasakit sa kanyang bayan. Yun ay palagi nating nakikita sa Old Testament na hindi niya pinabayaan ng bansang Israel kahit na sila ay paulit-ulit na nagkakasala. Hanggang sa dulan nilang kasalanan na sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya finally sila ay naging alipin sa lupain ng Babylon. Pero God cares for His people. At pinatutupad niya ang kanyang kautusan. So hindi katulad ng judge na yun. Itong makikita natin, ang talagang makikita na sa parable na ito, yung keyword ay persistence. Kahit nakita ng babaeng balo na itong judge na ito ay godless and unrighteous, wala sa pagmamalasakit sa mga tao, the widow did not give up in pursuing justice. Hindi siya luminto. Nagpatuloy siya. Kahit napakahirap ng laban niya, dahil yung judge wala siyang pakialam eh. Hindi siya natatakot sa Diyos. Wala siyang pagmamalasakit sa mga kapwa-tao niya.
Pero hindi siya nagpatalo doon sa ganung kalagayan. Sila nagpatuloy sa pagkikipaglaban niya sa kanyang paghahanap ng katarungan. So ito ang point ng parable. Yung mga Kristiyano ba ay magpatuloy? Will Christians continue to call out and seek justice from the righteous, good and compassionate God? Patuloy ba tayo humingi ng katarungan sa Diyos? While all the while experiencing injustice for a long period of time. Sabihin, tayo mga Kristiyano, naranasan natin ng kapighatian dahil sa ating baying Kristiyano. Tayo ba'y magpapatuloy na tayo tumawag sa Diyos para tulungan tayo? O hindi? Yung question ng Panginoon doon sa verse 8, tinitingnan niya kung ang mga Kristiyano ay may matibay at matatag na pananampalataya. If they have persistent faith or tenacious faith. Ganyan. Tenacious, ibig sabihin, isang matapang na pananampalataya. Yun ang tinatanong niya. Patatagpuan ko pa kaya ang klaseng pananampalataya na yun? Pagdating ko, mga aking bang mga alagad ay magpapatuloy sa kanilang pagiging Kristiyano? Alam po ninyo, isang praktikal na halimbawa na makikita natin sa parable na ito ay yung mga iba-ibang injustices na nangyari sa mga Kristiyano unang siglo. For instance, yung mga Kristiyano during the Roman Empire, they were persecuted by the Roman Empire. Yun po ang buong aklat ng Revelation o Apocalypse. Ang Apocalypse is just a book showing the persecution of the Christian during the Roman Empire, and they were faithful. Kahit sila'y patayin, hindi sila uminto. Yan ang point na sinukat nilang templo sa Revelation 11. Hindi yan actually literal na templo. Yan ang mga pananampalataya ng mga Kristiyano. Sinukat sila. At tamang sukat nila. Hindi katulad ng karakter sa Old Testament, sa Daniel, sinukat ngunit kulang ganyan. Pero sila yung sinukat at sila yung sakto. Pero pansinin nyo ang kanilang panalangin. Sa Revelation 6:9, when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the testimony which they held. Pag binabasa mo itong mga ganitong klaseng pangungusap, at ikay Kristiyano, ikay mangaral that you compromise with error, anong klaseng pananampalataya yun? Hindi ba tayo mahihiya sa mga kapatid na ito? They were willing to die para sa kanilang pananampalataya. Kung binabasa mo ito, tatamaan ka. Maraming mga Kristiyano, baka hindi sila katulad ng mga taong ito. They were willing to stand and be killed because of their faith. And they cried with a loud voice, saying, "How long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth?" Hanggang kailan mo kami pagigantihan niya? Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer. Dahil ito nasa Hades ng mga tao ito, di ba? Until both the number of their fellow servants and their brethren who will be killed as they were was completed. So, bisaya, mamamatay pa ibang mga Kristiyano dahil sa kanilang pananampalataya, dahil sa salita ng Diyos. Sila ba'y nanalangin sa Diyos? Sila ba'y pinagiganti ng Diyos? Pinagiganti sila ng Diyos. Ang katunayan, ang Roman Empire ay nasira at nawala at hindi na nakita. Ito po isang interesanting pag-aaral kung gusto nyo gawin. Lahat na makinatulan ng Diyos sa Biblia, lahat ay nawala. Hindi na sila nakita. Ang Babylon, nasaan ang Babylon? Wala na. Sabi sa Isaiah, ito na lang po yung pok ng bundok na mga hype na lamang ang pupunta roon. Hindi na tiniran kahit kailan. Yung Roman Empire, nasaan ang mga Romano?
Ang mga Romano, kailang salita ay Latin, hindi ang mga tao sa Italy, kahit ang mga tao sa Rome ay mga Italiano, hindi sila mga Romano. Ang mga Egyptian, sa panahon ni Moises, nasaan sila? Wala na. Yung mga Egyptian, sa panahon na, ay mga Arabo yan. Pero hindi naman Arabo yung mga Egyptian sa panahon ni Moises. So lahat ng mga bansang natulan ng Diyos ay nawala. Pinagiganti sila ng Diyos ang kanyang bayan. So, tignan po ninyo sa malapit sa katapusan ng aklat ng Apokalipse. Makikita natin na ang katanungan na naibigay sa bayan ng Diyos. Near the end of the book of Revelation, we will see that justice arrived for the people of God. So Revelation 19:1. After these things, I heard the loud voice of a great multitude in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power belong to the Lord our God. For true and righteous are his judgment, because he has judged the great harlot, yung po yung Rome, who corrupted the earth with their fornication, and he has avenged on her the blood of his servants shed by her. So pinagiganti ng Diyos ang kanyang bayan. So yun ang sinasabi ng Panginoon, ipagiganti ko sila kanya. Pero sila nananalangin, kasi rin po natin yun. Yung mga Kristiyanong ito, sila ay nanalangin sa Diyos. Anong kahalagahan ng parable na ito sa atin? The parable is applicable to all Christians of all time, hindi lang sa first century na nagkaroon ng justices laban sa mga Kristiyano. Perseverance in the midst of injustices. Dahil ipag-iiganti tayo ng Panginoon. Hindi po tayo kailangan gumanti sa pamamagitan ng ating sariling paraan. Bawal yun. Hindi natin ilalagay ang batas sa ating mga kamay. Pero tayo ipag-iiganti ng Diyos eventually sa Judgment Day. Lahat naman nakikita nating corruption sa paligid, kasamaan, yan ay aatulan ng Panginoon on the last day. Maaaring hindi makukuha ang katarungan sa mga corrupt judges katulad sa parable na ito. Pero on the last judgment, makukuha mo yun. Dito po sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, they shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. When he comes in that day, Judgment Day, to be glorified in his saints and to be admired among all those who believe, because our testimony among you was believed. Therefore we also always pray for you, that our God will count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of his goodness and the work of faith with power, that in the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Yun ang eventually tagiganti ng Diyos sa atin. Paparusahan niyang lahat ng mga masamang tao. Sino man sila, mga kapatid. Sa 2 Peter chapter 3 verse 1, meron ding yung mga Kristiyano noon, they suffered mockery. Pinagtatawanan sila. Pinagtatawanan sila ng mga tao. Kailan darating ganyan yung Panginoon? Hindi na darating yung ganyan. Wala naman kami nakikitang pagbabago, buhat na nalangin ng Diyos ang sanglibutan. Ganyan. Hindi na darating yan kanila. Basahin po natin. Dito sa Pangalang Pedro, chapter 3 verse 1. Basahin po natin. Hindi na darating yan kanila eh. Kung Kristiyano ka sa panahon na yun, at hindi na darating ang Panginoon yung kanya, pag pinagtatawanan sila. Mga minamahal, ito ngayon ang ikalawang sulat na sinusulat ko sa inyo. At sa dalawang ito, ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamagitan ng pagpapaalala sa inyo, na dapat niyong maalala ang salitang ipinahayag noong una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon tagapagligtas sa pamagitan ng inyong mga apostol. Una sa lahat, dapat niyong malaman ito na sa manghuling araw ay darating ang mga manlilibak, yung nagtatawa-tawa sa atin, na manlilibak at lumalakad ay sa kanilang sariling mga pagnanasa, na magsasabi,
Nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Sa John chapter 14, 1-4, nangako ang Panginoon sa ibang babalik. Di ba? Kung naalala po natin yun. Nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Sapagkat buhat pa nang mamatay ang ating mga ninuno, nananatili ang lahat ng mga bagay sa dati nilang kalagayan mula ng pasimula ng paglalala. Sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at tinanyuan ng lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Na sa pamagitan din ito ang daigdig noon ay napawan ng tubig at nagunaw. So may mga pagbabago ang sinasabi rito. Ngunit sa pamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyan langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilaan sa araw ng paghukom at sa paglipol ng masasamang tao. Subalit huwag din kaligtaan ng katotohanan ito, mga minamahal, ang isang araw sa Panginoon ay katulad sa 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad sa isang araw. Hindi sinasabi ng talata na one day is exactly equal to 1,000 years. Ang isang araw ng Panginoon ay exactly equal to 1,000 years. Sabi niya, parang. Kung gaano katagal ang 1,000 taon para sa isang tao, hindi nga natin mauubos yun eh. Isang araw lang, parang isang araw sa Panginoon lang yan, kanya. Kaya naman, ang 1,000 taon, 1,000 taon naman, sabi rito, at ang 1,000 taon ay tulad sa isang araw. Yung 1,000 taon natin, isang araw lang sa Panginoon. So, ibang pagtingin ng Panginoon sa panahon kaysa sa ating. Maaring sinasabi nila, kailan ng pagdating niya, nainip na kami. Tayo nainip, pero ang Panginoon hindi. Ibang pagtingin niya sa panahon. Bakit hindi siya dumarating? Sabi rito, sa verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi na ibig na sino man ay magpahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ngunit darating araw ng Panginoon ng gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho, kasabay ng malakas na ingay at mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawa naroon masusunog. Yamang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Anong ang uri ng pagkatao na nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay pagiging makadiyos? Na hinihintay na at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit, bagong lupa, kung saan ang katwiran ay nananaan. Saan yung katwiran? Sa langit. Doon tayo bibigyan. Pero sa panahon natin ngayon, minsan hindi natin makakamtan yung katarungan dahil tao nagbibigay ng katarungan ngayon. Pero yung katarungan ibibigay ng Diyos ay naiba. Yun ang tunay ng katarungan. Ganun din po ang sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Rome. Dahil ang Diyos ang magbibigay ng tunay na katarungan ngayon. Dito sa Romans chapter 12 verse 9, sabi po rito sa basahin natin. Verse 19. Beloved, do not avenge yourselves. Huwag niyo ipaganting sarili niyo. But rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Bakit di tayo gusto ng Diyos? Na tayo ipagiganting ating sarili sa ating sariling paraan, because God will avenge us. Siya magiganti para sa atin. Minsan, ang mismong kaaway natin ng ating mga kapatid sa pananampalataya, na hindi na nanatili sa katotohanan, na sinisiraan niya mga tao na naninindigan sa katotohanan, so be it. Darating araw ng Panginoon, ipagiganti niya yung mga kapatid na matuwid. Oo, baka nung ikaw ay inaahan ngayon, ikaw'y makapangyarihan ngayon. No? Ngayon lang yan. Pero pagdating ng Panginoon, hahatulan tayo sa tamang paghatol. So we have to be persistent. Huwag tayong mabulag sa anumang bagay sa mundong ito na hindi katumbas ng kaligtasan na ipinangako sa atin ng Diyos. Bakit nagko-compromise sa mga Kristiyano? Minsan dahil sa pera.
Dahil sa influence, vainglory. Gustong sumikat. Walang kwenta yan. Ang pinakamahalagang bagay na dapat natin bigyan pansin ng kaligtasan natin. Ang buwinawan hanggang sa langit. Si Solomon, siya'y makapangyarihan. Siya'y tanyag. Siya'y marunong. Ano sabi niya? Walang kabulan na walang kabuluhan. Kung di rin tayo natatakot sa Diyos, sumunod sa kanyang kautusan. Walang kwenta ang ating buhay. Walang kabuluhan. Kaya kahit kakaunti lamang magiging tapat, ang nagsabi niyan ay mismo ang ating Panginoon. So be it. Mabilang tayo doon sa kaunti. Hindi sa marami na nasa kapahamakan. Diyo ba? So dito ang Panginoon, binibigyan niya ng katiyakan na bibigyan tayo ng katarungan ng Diyos. Kaya kailangan tayo maging tapat sa Diyos. Dahil na-anticipate natin yung katarungan na yon na ibibigay sa atin ng Diyos. Ano yung dapat nating magkaroon sa ating pagiging tapat? Ang panalangin. Ito ang panalangin ng ating pag-asa sa mga panahong may kahirapan ganyan. Ni si Pedro po at si John were arrested. At nung sila mapalaya, sila po'y nanalangin kasama ng ibang mga Kristiyano. Sa Acts chapter 4, verse 29. Now, Lord, look on their threats and grant your servants that with all boldness they may speak your word. Where is the boldness? Nasaan yung boldness ngayon? Where is that boldness? Wala. Pero ito mga kapatid na ito, sila po ay nasa kapigatihan. They were bold. Hindi sila natatakot. Na si Pedro po ay mabilanggo. Anong ginawa ni Mary at ng mga Kristiyanos sa kanyang bahay? Sila ay nanalangin. Acts chapter 12, verse 12. So when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Ganyan. Prayer, sabi rito, na makikita natin. Si Pablo, si Silas, when they were in prison in Philippi, what were they doing? Acts 16, verse 25. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. They were praying. Makikita niyo, they were praying. So makikita po natin, itong prayer is a tool para sa ating katapatan. In difficult times, we sometimes do not know what to pray exactly. Kung tayo pinapunta sa mahirap na sitwasyon, minsan din natin alam kung anong ating papanalangin. Totoo po yun. Dahil ang tao ay tao. When he's filled with emotion, kalungkutan, etc., minsan di mo na alam kung papanalangin mo. Anong sasabihin mo? No, Acts 4, verse 25, who by the mouth of your servant David have said, why did the nations rage and the people plot vain things? The kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and His Christ. Kanya. Bakit sila kanya? Anong nangyari sa mga taong ito? Sabi ni David. So, ito makikita natin. Prayer is important. That's the persistence na kailangan natin taglayin. Katulad ng babaeng balo. Bakit siya naging persistent? It's equivalent sa ating pagiging mapanalangin. Para sa anumang kahirapang sitwasyon ng pagiging Kristiyano, kapigatian mayroon na dinadanas natin. Yun ang ating panlaban, ang panalangin kanya. In other words, yung tanong ng Panginoon, will He find faith on the earth? Makikita ko kaya ang aking mga alagad na nananalangin. At para sila maging manatili sa katotohanan. Maraming dahilan bakit tayo nananalangin. Number one, we allow our physical weakness to interfere.
masyadong pagod na ako, o tinatamad. Number 2, we lack discipline to stay with prayer. Naranasan ko na yan. Minsan nalala ka, biglaan nakatulog. Number 3, we have a false sense of independence. Especially, pagka umaangat tayo sa pambuhay natin, we have a false sense of security. We think we have this life under control. And that's false. Sabi nga po sa Tiyanko, anong buhay nyo? Kanya isang singaw, isang daling panahon, ay lumilitaw at pagtaki ng papawi. Kayo hindi nakakalam mangyari bukas kanya. We do not have control. God has, pero hindi tayo. And we lack faith. Hindi tayo naniniwala ng Diyos ay gagawa para sa atin. That God will act on our behalf. Panglima, we are in complete rebellion. We do not pray because we do not care. Wala na tayong itinakwil mo lang Diyos. Number 6, we have lost our hope in God. Minsan kasi, ang gusto nating sagot sa panalangin natin ay yung sagot na gusto natin. Pero God knows better. God knows best. Ang sagot niya sa atin, kung minsan ay taliwas yung sagot na gusto mong marinig sa Panginoon. 3 sagot yan eh. No. Hindi ko bibigay sa'yo. O, ibibigay ko sa'yo. Yes. O kaya, you wait. Sa tamang panahon. Ganyan. Minsan yun ang nangyayari po sa atin. Baka hindi po tayo nananalangin. Ito pong persistence ng mga Kristiyano. Sinasabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 58. Kung minsan, akala natin, ay okay tayo. Hindi totoo minsan yun. Verse 15 niya. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yaman nalalaman niyo na hindi walang kabuluhan ang inyong magawa sa Panginoon. Pero hindi natin magagawa ito kung hindi tayo nananalangin. Kaya hindi kailangan po tayo maging matatag. In other words, kahit ano mangyari sa atin, hindi ka papalag. In other words, ang ibig sabihin, hindi ka mawawala. At hindi nakikilos. Hindi ka ma-impluensyahan ng anuman. Mananampalataya ka pa rin. Lagi sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabulan yung gawa sa Panginoon. Yung iba, madali lang silang magapi. Bigla silang pupunta sa mali. Pupunta sila sa compromise. Bakit? Why do you compromise? Alam niyo yung mga compromiser, parang kasaysayan ng ano yan ng mga paniki. Once upon a time, nagkaroon digmaan ang mga ibon laban sa mga mammals. At ang paniki nasa gitna. Kaya may pakpak siya. Pero wala naman siyang feathers, wala siyang balahibo, kundi buhok, katulad ng mga mammals. Ang mga mammals, wala silang pakpak. So, hindi sila lumilipad. Wala siyang pupuntahan eh. Pumunta siya sa mga ibon, kaya hindi ka naman ibon kanila. Pero may pakpak ako, kahit na hindi ka ibon kanila. Pumunta siya sa mga mammals, hindi ka naman kanya, katulad na may pakpak kay kanya. Yun namang compromiser. Hindi nila alam kung ano sila. Pero ang Kristiyano, alam niya kung ano siya. At siya titindig sa totoo. Hindi tayo Judas Iscariote. Pinagbili natin ng Panginoon sa 30 pirasong pila. Hindi natin gagawin yun. Kawawa tayo pag gano'n. Kawawa si Judas Iscariote. Itong parable na ito, sabi nga natin kanina, sinasabi niya ang kahulugan sa unahan. The parable states its meaning at the beginning. Sa verse 1, then spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Ang dahilan ba't became maging persistent ay dahil kinanadalangin sa Diyos. Kaya kayo mananatiling tapat, hindi lamang dahil alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka nananalangin sa Diyos.
Alam natin na tayo tutulungan ng Diyos ayon sa kanyang sariling paraan. Kaya nga, sa verse 6, Then the Lord said, Hear what the unjust judge said, and shall God not avenge his own elect, who cry out day and night to him, though he bears long with them? I tell you, he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Yung tanong na yun, nakakatusok yung mga kapatid. Wala pong, meron pong definite article sa Greek bago dun sa faith. Ten pistin. Ibig sabihin, Jesus asked, will the Son of Man find the faith on the earth? Meron pa kaya nananatili sa pananampalataya? Meron pa kaya nagtuturo persistently doon sa pananampalataya? The faith. Ang question ng Panginoon is whether the faith, yung ipinahayag ng Panginoon, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Whether the faith will be living in the character and actions of men and women. Di ba pananampalatayang yun ay pinahayag ng Panginoon, yun ba yung kinabubuhay ng mga Kristiyano? Yun ang tanong ng Panginoon. Will there be dedicated people of God constantly praying and upholding God's word in their lives? Na ito mga kapatid, mga taong ito, talaga nananalangin at itinatanyag nila ang salita na sa buhay nila. Ginawa ng Diyos ang bahagi niya. Ang tanong, gagawin ba natin ang bahagi? Bahagi natin. Pasinin po natin, yung binasa natin, 1 Corinthians 15:58, ganun din po sa 16:22. Tingnan niyo, basahin natin. Itong ating mababasa. Sabi rito, kung sino man na hindi umibig sa Panginoon, ay sumpahin siya, maranata kanya. Ano bang minamahal mo? Ang Panginoon ba o ibang bagay? Dapat di ba ang Panginoon ang ating mamahalin? Dahil sa Revelation 22, hindi tayo pwedeng magdagdag, hindi tayo pwedeng magalis. Dahil yan ang pananampalataya. Basahin na sa 17 to 20. Ang espiritu at ang babaeng kakasal ay nagsasabi, alika. At ang nakikinig ay magsabi, alika. At ang nauho ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Aking binalaan ang bawat tao na ikinig sa mga salita ng propesya ng aklat na ito. Kung siya man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos sa mga salat na kasulat sa aklat na ito. At kung sino man ay magalis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, alisin ng Diyos ng kanyang bahagi sa punong kain ng buhay at sa banal na bunsod na nakasulat sa aklat na ito. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito na ay nagsasabi, ako'y malapit ng dumating. Amen. Pumarito ka, Panginoong Jesus. So ito ang dapat nating isipin. Ano bang namahal mo? Ang Panginoon ba o sarili mo? Ang Ebanghelyo ba o ang sarili mo? Ano bang itinuturo mo? Ang Ebanghelyo ba o ang sarili mo? Dapat natin isipin nyo. Nakakalungkot ang tanong na ito ng Panginoon. At makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Nakalulungkot ng tanong yun. Nang posible sa mga Kristiyano na niligtas ng Panginoon sa pamagitan ng dugo ay matatagpuan sa uling araw na hindi lumalakad sa pananampalataya. Ito po ang ating iwanan po sa gabing ito. Tayo lahat. Dapat nating isipin nyo, mga kapatid. Hindi. In the end, mamamatay tayo. We will die. And we will face judgment. Makalan natin, ako naman ay gumaganap ng pananampalataya. Ano ba dahilan dahil ikaw ay naglilingkod? Naglilingkod ka ba dahil sa pagmamahal mo sa Diyos at sa kanyang salita o sa ibang bagay? Yun ang dapat nating isipin. Lahat tayo. Dahil in the end, harap tayo sa Panginoon. Harap tayo sa Panginoon. Alam niya bang nagkakaedad ng tao? Although ang kamatayan ay wala namang edad,
Pwede tayo mamatay ng maaga, etc. Pero pag ikay nakarating sa katandaan at ang kamatayan ay tumitingkad dahil palapit ng palapit ang kamatayan, iniisip mo yun. Isipin mo yun. Ano naghihintay sa aking kamatayan? Dapat sana ang ating magiging paninindigan ay ang si Apostle Paul. Dito sa 2 Timothy, si Apostle Paul ay halimbawa ng isang tapat na mangarap. Hindi siya mayaman, hindi siya nangaral dahil sa pera, iniwan niyang karangyaan nung siya'y maging Kristiyano. Hindi yun ang kanyang layunin sa buhay. Ang layunin niya sa buhay ay maging tapat sa Panginoon at maglingkod sa Panginoon. Dito po sa 2 Timothy chapter 4, 6-8. Tungkol sa akin ako'y binuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon na aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pagkikipaglaban, natapos ko na aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula kayo na nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran. Nabibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman, naghahangad sa kanyang pagpapakain. Ano sabi ng ni Apostle Paul? Sabi niya, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. No compromise. Natapos ko na aking takbuhin. No compromise. Iningatan ko aking pananampalataya. No compromise. Ibinigay ni Apostle Paul ang buhay niya sa Panginoon. Yun po sana ang ating tularan. Yun ang ating tularan. Ang ating Panginoon, siyempre, at ang kanyang tapat na mga lagad na mababasa natin sa banal na kasulatan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maikli lang actually itong parable na ito. Pero maraming aral ang itinuturo sa atin. At sana po ay makatulong po sa ating pananampalataya. Oljan Ocampo, good evening po. Jovelyn Montero, good evening po. Nilia Domingo, good evening everyone. Manuel Nazareno, Jim Bautista, good evening. Likod dito ay Malacan Lale, good PM po mga kapatid. Medic Canono, mga pabengki at katamungan. Yung po'y Kapampangan, ang Jose, magandang gabi sa ating lahat. Merry Chris S. Eborde, mayang gabi ipod. Sabihin niyan, magandang gabi rin. Leonito Torrelisa na Imbag Arabi, kada kayo amin kakapsat. Sabihin, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Marisa Rieta Manzanilla, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid. Roberto Marasigan, good evening po brother, good evening din po. Jonathan Darasin, good evening po sa lahat. Ito po ang widow ni brother Rick Darasin. Liaka Collis, a blessed evening to you brothers and sisters and to all who are listening to the word of God. To God be the glory. Amen. Leila Gasca Libatike, good evening kakapsat. Agosto 12, watching po. God bless sa lahat. Good evening. Nowadays, God made the higher authorities and I saw enlightenment role of the barangay captain being a judge in the first place. They need these qualities, God-fearing and compassionate to community or constituents. Ganun po sana lahat ang naglilingkod, walang problema. Unfortunately, hindi naman gano'n. Hindi naman lahat. Mayroon pa rin natitira na tapat. Agosto 12, let us trust that God will act on our behalf, even if the answer seems delayed. Persistent is the word. God is good. Amen. Why do some people not believe in the signs of the coming of? Because there is none. Wala namang sign ng pagdating ng Panginoon. Kaya hindi naniniwala. Ako hindi naniniwala na may sign sa pagdating ng Panginoon because there is none. Nakasulat sa Biblia yan eh. Basahin po natin. Sa Matthew 24, ano po? Yung mga earthquake na yan, matagal lang, maraming earthquake. Malit pa ako, narinig ko ng kwento ng mga matanda na
tungkol doon sa mga malalakas na lindol nung nakarang panahon. Nakakita ko ng 2 malalakas na lindol sa buhay ko, July 1969. At saka yung nabalitaan natin sa doon sa Bogo City, Cebu, di ba? Sa 24 verse 36 kanya. Subalit tungkol sa araw at oras na yun, walang nakakaalam. Kung walang nakakaalam, ano sign nun? Wala, di ba? Gayat ang mangyari sa langit, niyang anak, kundi ang malaman. Dito sa verse 37, kung paano nga sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na yun, bago ba sila'y kumakain, tumiinom, at nag-aasawa at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, na hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha, at tinangay silang lahat ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. So there is no sign. Kaya walang sign dahil marunong ang Diyos. Kung bibigyan tayo ng sign ng Diyos sa pagdating ng Panginoon, ang gagawin natin, kung halimbawa, sasabihin nila, October 31, 2025, dating ng Panginoon, naka-announce, nakasulat sa Biblia yun. October 30, lahat ng tayo magpapabautismo. Sino tapat nun? Wala. Kaya kanya sinasabi ko kayo sa dati, para yung mga tao na gusto maligtas, ay palagi silang naghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Diba? Rodrigo Santos, ito po ang aming kapitbahay dito sa Golden Land po. Umaga po, nakakita ko siya dahil sila bumili po ako ng breakfast sa kanila. Maraming salamat. Lida Villamin, magandang gabi po, Brother Lordy, at sa lahat ng kapatid kay Cristo, magandang gabi rin. Melinda Dizon Senis, salamat po sa magandang araw, magandang pag-aaral, Brother Lordy. Ito, God be the glory. Binigay lang po ng Panginoon ang mga aral na yan. Marisa Rieta Manzanilla, maraming salamat, Brother Lordy. Wala ka naman po. Maraming salamat po sa inyong mga comments at mga pagbati. Di ba maganda ganitong pag-aaral kaysa sa wala man tayong ginagawa pag ganitong oras. Maganda po yung paragdagang pag-aaral. Gamitin natin ng technology for God's glory. Diba? Ang ganda ng ating panahon ngayon. Noong unang panahon, pag may utang ka, hindi mo na makikita yung tao, walang telepono. Pero ngayon, hindi ka na makakatakas sa utang mo, talaga makukontak ka nila. Communication is fast. Balita, madali mo mabalita. Noon, meron nang nagkaroon ng earthquake, di mo alam, walang namatay. Darang pang ilang araw bago ka magkaroon ng balita. Ngayon, hindi na. Almost simultaneously, habang nagkakaroon ng lindol, malalaman mo na. Napakaganda ng ating panahon. Pero meron ding disadvantages. Ang advantage ng unang panahon, walang telepono. Pag gusto mong makita yung kaibigan, pupunta sa bahay niya. Mas maraming personal contact yung mga tao noon kaysa ngayon. Dito ngayon, cellphone na lang. Pati yung mga boyfriend, girlfriend, cellphone lang nagkakilala. Noon, hindi. Personal talaga. Pero, age has its own advantage and disadvantage. Ganun talaga yun. So, maraming salamat. In the light, in the light, there are souls to rescue, there are souls to save. In the light, in the light, in the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore, from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore, forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light, and the golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it
it shine from shore to shore. Send the light, blessed gospel light. Let it shine forevermore, forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light, and the Christ-like Spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine forevermore, forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown of love. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine forevermore, forevermore. Tayo po ay pansamantalang maghihiwalay. Lord willing, sa Friday po ang ating magiging paksa sa premillennialism, the Great Tribulation. May binanggit po doon, di ba? Yung tinawag na 7-year tribulation. Ano yun? Yung pong ating pag-aaralan sa susunod pong sa Biyernes po. May pahabol po. Ano po? I-entertain po natin. Siyempre, sabi rito, pwede pahabol. Paano sinagot ni Jesus ang tungkol sa tanong ng apostol tungkol sa tanda ng kanyang pagbabalik? Magandang tanong yan, pero tingnan natin ang Matthew 24. Yung Matthew 24, tatlong tanong yun. At yung tanong ng mga apostol, sinagot ng Panginoon nyo. Yung tatlong tanong. Makikita niyo sa kung babasahin niyo mabuti. Yung sabi niya, kailan mangyari ang bagay na ito kanya? Anong tanda ng iyong pagparito? Sabi niya, at ang katapusan ng sanglibutan. Tandaan natin, ang mga Hudyo, karakter nila yun. Sila naghahanap ng tanda. Palagi. Binigyan ba sila ng tanda ng Panginoon? Anong tandang binigay ng Panginoon? Nakasulat po yan. Kung titignan natin sa Matthew chapter 24, baka inaakala natin yung pagkatapos kanya ng mga bagay na ito. Immediately. Iyan po ay isang bagay na kailangan pag-aralan. Kasi may salitang immediately kanya. Sige, basahin natin. Sa verse 29. Ang pagdating ng Panginoon, dalawang klase yan. Pagdating in terms of judgment, o kaya yung tanyang literal na pagdating. Dito sa Matthew 29, ito yung pagsagot sa pangalawang tanong. At makikita pagkatapos ng paghihirap sa mga panahon yun, doon po sa English, makikita natin, immediately. Pag sinabing immediately, pagkatapos, immediately, kanya. Ibig sabihin, pagka na yung mga kapigatihan na sinasabi ng Panginoon ay nangyari, ito na ang katapusan ng bansang Israel. Pagkasahin natin sa Matthew 24, ano po? Pahabol po eh. Dito sa verse 29. Basahin natin. Immediately after the tribulation of those days. Hindi ito tumutungo sa panahon natin ngayon. O in the future, hindi. Pagkatapos nung kanya. The sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken.
Then the sign of the Son of Man will appear in heaven. Then all tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory, and will sail his angels with great sound of trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of the heaven to the other. Ito ba yung judgment day? Kung ito ang judgment day, tapos na ang judgment day. Kasi pagkatapos kanya ng mga pangyayari ng mga great yung tribulation sa panahon na yun, mangyayari ito. Itong mga figure dito ay figure ng judgment. At ang ginadjust dito ay hindi ang isang libutan, kundi ang bansang Israel. Tandaan po natin ang temple sa Jerusalem, yan ang tanda ng fellowship ng Diyos at ng bansang Israel. Nung mag-iba yung temple sa Jerusalem, ito na rin ang sign na wala ng relasyon ng Diyos sa bansang Israel. Nireject na ng Diyos ang bansang yon. Yun ang makikita natin doon. Kung pina-follow mo ating pag-aaral, napag-aaralan natin yan sa unang bahagi ng ating pag-aaral sa premillennialism, di ba? So, ibig sabihin, yung sun will darken, moon will not give its light. Yun ay figure, palaging ginagamit sa Old Testament tungkol sa Judgment Day. Kahit doon sa Acts chapter 2, ginamit nila yan, di ba? Nagkaroon ba ng, wala bang liwanag ng araw sa Day of Pentecost? Meron. Pero yun ay Judgment Day, judgment sa mga tao na nagkasala sila sa Diyos. Kaya kailangan silang iligtas ng Ebanghelyo. So, kailangan mong tingnan natin yung babahagi ng pagsagot. Kapag sinabi natin yung verse 29, yun ang last judgment, tapos na yun. Tapos na yung tribulation sa panahon ng destruction of the temple in Jerusalem. Ang sabi niya, pagkatapos ng ganyan. So, yun ay isang event pagkatapos ng judgment of Jerusalem. So, hindi ito maaaring second coming ng Panginoon. Dahil kung ang second coming, tapos na. Matagal lang gibahin templo sa Jerusalem. AD 70 po yun . Walang sana pagdating ng Panginoon. Alam po, pag-aralan po nyo. Yan talaga sikreto. Pag nagtanong po tayo at may sumagot, pag-aralan nyo. Kung yun talagang gusto nyo saliksikin at pag-aralan. Kahit naman akong gano'n. Pagka may nagtanong at sinagot ako, pinag-aaralan ko yun. Baka naman tama yung sagot, mali ako. Ganun po ang tunay na nag-aaral. So maraming salamat. So tayo po ay dumako na sa ating panalangin. Amang banal, kami po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo sa panahon na inyong binigay, ginawad sa amin, na muli ay pag-aralan sa liksikin ng inyong mga salita. Kailangan po namin kilalanin ang kahalagahan ng inyong mga salita. Itong ilaw sa aming mga pa, ilaw sa aming mga landas, patungo sa inyo, Diyos. Naway bigyan niyo kami ng kalimalagan sa aming kaisipan, bukas na isip, na tignan ang inyong salita. Hindi ang aming sariling pananaw masusunod, kundi ang inyong katotohanan ng Diyos. Magpailalim kami sa inyong kapangarihan. Huwag sa aming sariling karunungan. Dinadalayan po namin ng Diyos, ng mga kapatid, lahat po kami. Sana kayo manindigan sa totoo. Na walang anumang bagay na kapalit. Ang tunay na kaligtasan na ibibigay sa amin ng Diyos. Walang katulad. Walang matutumbas sa mga bagay na nasa lupang ito. Patawarin po niyo kami, Ama, sa mga pagkakamali, pagkukulang. At sana po ang mapanatiling kapayapaan sa iyong bansa. Upang mapatuloy pa kami sa paglilingkod sa inyo na walang sa buong katiwasayan at kapayapaan. Hinintay po namin, nakasam namin ang pagdating na ayong Panginoon upang dalhin na kami sa aming tunay na tahanan sa langit na inyanda namin at tirahan sa walang hanggan. Dinadalayan po namin mga kaibigan namin na nakikipag-aral po sa amin ng Diyos, mabuksan sa nilang kailang mga puso't kaisipan at tanggapin nilang iyong salita. At ang mga bagay po nito ay aming iningi. Dahil ng pangalan ng Kristo. Amen. Meron pong si Brother Augusto 12.
Ito pa talagang kapatid yan. Para August 12, no? Hello, Brad. Sa susunod na pag-a-please tungkol sa Daniel 78 weeks. Sa Daniel chapter 9 po yun, di ba? Basta po, loobin ng Panginoon. Kasi may tatapusin po natin yung serye po natin. So, mag-ingat po tayo. Lagi tayong manalangin. Lagi patubayan tayo ng Diyos. At lagi po tayong sumangguni sa kanyang salita at lumakad ayon sa salita ng Diyos. Ingat po tayo.